At ito na nga mga kagimo, isang karangalan ko na makapaghatid ng serbisyo sa ating mga kasamahang motorista dito sa Makati. Shout out po sa may-ari na si Ronel Mendoza Matundan. Tinawagan pala niya ako dahil sa kanyang motor na hindi na gumagana, hard starting, at saka nagbablangko ang kanyang 1 week clutch. Yun po mga kagimo, binusisi ko ng maayos bago ako pumunta. Tinanong ko siya kung ano talaga ang problema para dalang-dala ko na yung pisa na ipapalit sa motor niya. Tiwalang tiwala si Sir Romel sa aking mga gawa. Hindi naman po sa nagmamagaling ako, hindi po ako talaga magaling. May alam lang ako pagdating sa mga enduro, lalo na sa XR200. Mayroon po akong shop nito dati, aso nga lang nahinto dahil nga po pinasok ko ang isang pag-charity vlog. Pumunta ko kung saan saan. Napunta na rin ako ng Visayas at Mindanao sa aking pag-charity hanggang sa napabayaan ko ang aking shop. Kaya ngayon nandito na ako sa Maynila at nakukontak pa rin ako ng iilan kong mga customer at nagpapaservice sa akin. Kaya tinatanong ko sila kung kaya nyo ba ang aking service fee. At nagkasundo naman kami sa halagang 1.5. Service fee ko lang yon at saka libor. Hindi pa kasama yung pisa. Matagal-tagal na rin akong gumawa ng ganito, lalo na sa mga enduro. Sobrang paghihinayang ko talaga dahil napabayaan ko ang aking shop. Pero ngayon, babangon ako at itatayo ko ulit ang aking shop pag nakakapag-ipon na ako. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para bumangon at simulan ko ulit ang aking mga nasimulan. Pasensya na po kung bakit ganon ang demand ko sa aking service fee dahil nadadala na ako sa mga nauna kong customer na hindi naman ako binabayaran ng maayos. Kahit mahirap, malayo, pinupuntahan ko, kaso nga lang ang bayad nila ay hindi po sapat sa aking serbisyo. Kaya ako ngayon, bago ako mag-service, tinatanong ko muna kung kaya ba niya akong bayaran sa ganitong halaga dahil hindi po basta-basta gumagawa ng motor, lalo na't critical ang problema. Hindi po talaga ako naniningil pag ako gumagawa. Lagi kong sinasabi, ikaw na po ang bahala. Kaso hanggang doon lang po talaga ang kayang ibabayad nila. Hindi mo rin naman sila masisisi dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, kaya hanggang doon lang siguro ang kayang ibayad nila. Kaya bago ako pumunta, sinisiguro ko na yun po talaga ang sinisingil ko sa aking mga gawa. Ito na po pala ang sira ng kanyang motor. Dito po kumakapit ang tinatawag na Bindix drive o 1 week clutch. At ito naman ang tinatawag na Bindix drive. Ayan po, may bearing po sa loob na sadyang kumakapit po pag ginagamit mo yung push start. Kaso nga lang dahil sira na at naupod na, kaya po siya nagbablangko. At ito pala yung dala kong pisa. Tingnan nyo naman kung ano ang pinagkaiba. Ang kinis-kinis, di ba? Kaya pag ibinalik mo yung luma, sigurado masisira lang din ulit siya. At ito naman yung Bindix drive. Second hand lang po yan, pero good condition yan, walang issue. Kaya ito na, ibabalik ko na at ikakabit ko na. Bakit nga po pala nasisira ang Bindix drive? Pag nagkulang po kayo sa langis o naubusan kayo ng langis, ay sigurado bakal to bakal kakayod po hanggang sa masira yung bearing nakakapit. Kaya po siya kinakayod. Kaya ugaliing mabuti na mag-check ng langis or magpalit ng langis para ma-maintain yung dulas at hindi maapektuhan yung ibang part ng motor ninyo. O ayan na, umiikot na siya. At bago ko pala simulan ang pangalawa kong gagawin, pinagmimerienda muna ako ng asawa ni Kuya Romel. Salamat po sa merienda
dahil hindi pa po talaga ako nag-almusal. Maraming mga gumagawa na akala mo magaling na sila. Sobrang yabang, minsan pa nga sinabihan akong bobo, tanga, nagmamagaling. Hindi ko pinagmamayabang ang mga kaalaman ko dahil alam ko na may mas magaling pa sa mga gawa ko. Tahimik lang po talaga ako at nagtatanong ng mga kakaiba ng mga kaalaman para mas lalo pang madagdagan ang aking mga nalalaman. At ito na nga, sinimulan ko na ang pangalawa kong gagawin, ang mag-tune up sa kanyang motor. Dahil ang kwento niya, hard starting daw ito, mahirap daw ito paandarin, at lalo na pag umiinit, tumataas ang minor. Kaya babaklasin ko po ang kanyang carburetor. Inuna ko muna ang kanyang body kit at upuan, pati na rin yung tangke. Sihay nga po pala sa aking mga follower at patuloy na pagsuporta sa aking mga video. Ganun po talaga ako magproseso. Marami po talaga akong ginagawa pag nag-tune up. Tinatanggal ko po yung tappet cap at saka ko nga naman ngayon i-adjust ang barbula. Hindi basta-basta ang ganitong gawain, lalo na pag-adjust ng hangin at gasolin, dahil hindi po basta-basta kung hindi ka gaanong marunong nito. Hindi porkit magaling ka na, hindi porkit may alam ka na, ay magyabang ka na. Tandaan mabuti, stay humble lang, dahil maraming matalino sa panahon ngayon. Dati, bago pa lang akong gumawa, gagamit talaga ako ng feeler gauge para makuha ko ang tamang timpla sa barbula. Kaso ngayon, kinakamay ko na lang dahil nakabisado ko na ang tamang timpla. Din ngayon, tatanggalin ko naman ang carburetor at lilinisin. At bago ko i-adjust ang hangin para mag-match ang air mixture at gasoline. Sa tingin ko, konting linis na lang dahil hindi naman gaanong madumi ang loob. Ang importante kung paano mo i-adjust ang hangin. At bago nyo pala matapos ang bidyong ito, huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-share ng aking video. Maraming salamat po. Nililinisan ko talaga pag ako gumagawa dahil gusto ko presentable ang mga gawa ko. At eto na nga mga kagimo, kinakabit ko na ang carburetor. Sigurado, abot langit ang ngiti ng may-ari nito. Ayan po mga kagimo, napansin nyo po ba?
bigla ka mag-throttle, na hindi siya sinisinok, na hindi siya binibilaukan, at alam mo na kondisyon talaga siya. Iyan na po ang gawa ko mga kagimo. At sa mga gusto pong subukan ang aking serbisyo, pwede nyo po akong kontakin sa aking messenger at mag-usap tayo, baka sakaling magkasundo sa aking presyo. Huwag na rin kayo mag-alala sa mga pesya dahil ako na rin ang bahala magdala sa mga kailangan nyo. At siyempre mga kagimo, dahil inabot na ako ng tanghali, niyaya na rin ako ng tanghalian. Salamat po sa may bahay ni Sir Ronel. Talagang inasikaso ako. Ang sarap po ng pagkain dito. Sinigang sa miso lang naman po ang ulam ko. May kasama pa pong saging na panghimagas. At talagang pinagpawisan po ako sa kinakain ko. Napakasarap ng kanyang luto. Naalala ko tuloy si Mrs. sa tuwing nilulutuan niya ako ng maya-maya na sinigang sa miso. Talagang busog na busog ako. Maraming salamat po sa inyong pag-asikaso. Sana maulit pa po ito.